Mahal, you are the queen of my life. Lahat ng sakripisyo mo, lahat ng pagod mo sa kumpanyang ito, ibabalik ko sa iyo ng igit pa. Just trust me, okay? Iyon ang mga salitang iniwan ni Anton sa akin kaninang umaga bago siya umalis patungo sa planta. Hinalikan niya ang aking no at hinaplos ang 6 na buwang sanggol sa aking sinapupunan ng may ganong klaseng pagmamahal o hindi bababasa, yon ang akala ko. Bilang CEO ng Cabrera Logistics, sanay akong magbasa ng tao, pero pagdating sa asawa ko, tila naging bulag ako. I gave him everything. Mula sa pagiging isang simpleng truck driver, binuo ko ang pagkatao niya, binihisan ko siya, at ibinigay ko sa kanya ang titulong pinapang-arap ng lahat. Naniniwala kasi ako sa utang na loob at sa pangako namin sa harap ng dambana. Dahil espesyal ang araw na ito, naisipan kong isurprise siya. Bitbit ko ang paborito niyang mainit-init pang bibingka mula sa lipa, dumaan ako sa bagong cold storage facility na kabi-kabilang utang ang ginamit namin para maitayo. Gusto kong makita ang saya sa kanyang mga mata. Pero pagpasok ko sa madilim na pasilyo ng warehouse, ang tanging sumalubong sa akin ay ang nakakanghilong katahimikan na agad ding binuwag ng isang boses na hinding-hindi ko mapagkakamalan. Dalian mo ang pag-finalize ng papers, Clarice. Kapag nakuha na natin ang majority board seat, we can finally declare her mentally unstable due to her pregnancy. Ang kumpanyang ito, mapupunta sa atin. At si Maya, I'll send her back to the province where she can rot with her drama. Iyon ang boses ni Anton. Ang asawa ko! Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ng aking negosyo. Sumunod ang malutong na tawa ni Clarice, ang aming legal counsel. Patience, mahal. In a few days, the legal hold is ours. She's too busy playing mother to notice she's losing her empire. Masyado siyang kampante dahil akala niya mahal na mahal mo siya. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig nila, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa puso ko. Nanigas ang buong katawan ko sa likod ng malalaking crates. Ang lamig ng air conditioner sa warehouse ay nanunuot sa aking balat, pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng aking dibdib. My knees felt like they were made of water. Napahawak ako sa aking tiyan nang maramdaman ko ang malakas na sipa ng aking anak. Kahit ang sanggol sa loob ko, tila nararamdaman ang pagtataksil ng sarili niyang ama. Diyos ko, bakit? Ang lahat ng hirap ko, ang mga gabing wala akong tulog para lang mapalago ang kumpanyang iniwan ni Papa, ang lahat ng yon ay balak nilang nakawin sa akin sa isang iglap? Biglang nag-vibrate ang phone ko sa aking bulsa. Isang notification mula kay Anton. Mahal, please take your vitamins and rest. Huwag kang magpapakapagod sa office. I'll handle everything here. Love you. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumabas at saksakin sila ng mga salitang kasing talim ng katotohanan, pero nanatili akong nakatali sa kinatatayuan ko. Ang bawat hininga ko ay naging mabigat, tila may nakadaga na semento sa aking baga. Hindi ako makaiyak. Ang sakit na nararamdaman ko ay masyadong malalim para sa luha. Ito ay ang uri ng sakit na dahan-dahang nagiging poot. I've already manipulated the signatures on the recent cargo insurance claims, Anton. Dagdag pa ni Clarice, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Maya won't even see it coming. Isang pirma na lang niya sa medical leave of absence form na inihanda ko, and you'll have the full power of attorney. Tiningnan ko ang bitbit kong bibingka. Ang init nito ay unti-unti nang naglalaho, gaya ng pagmamahal na iningatan ko sa loob ng 10 taon. I realized then that I wasn't just facing a cheating husband, I was facing a predator who had been waiting for my moment of weakness. Ang pagbubuntis ko, na itinuturing kong pinakamalaking biyaya, ay ginagamit nilang sandata para itumba ako. Hindi ako papayag. Hindi ako pwedeng bumagsak na yon. Para sa tatay ko, para sa kumpanya, at higit sa lahat para sa anak ko. Dahan-dahan kong binitawan ang kahon ng pagkain. Bumagsak ito sa semento, hindi naglilika ng malakas na tunog, pero sapat na para maputol ang kanilang masamang balakin. Humakbang ako palabas mula sa anino. Ang mukha ko ay kasing tigas ng marmol, kahit na ang buong pagkatao ko ay nanginginig sa uyam at galit.
Isang pirma na lang ba ang kailangan nyo, Anton? Clarice? Ang boses ko ay lumabas na malamig, matalim at walang bahid ng pagmamakaawa. Gulantang na napalingon ang dalawa. Ang mukha ni Anton ay agad na naging kasing puti ng papel. Mabilis na lumayo si Clarice sa kanya. Pilit na inaayos ang kanyang nagusot na blouse. Ang katahimikan sa loob ng warehouse ay naging kasing bigat ng isang hatol sa kamatayan. Hindi ko na hinintay na magpaliwanag sila. Hindi ko na kailangan ng mga kasinungalingan. Sa gitna ng aking panginginig, dinukot ko ang aking cellphone at may tinawagan. Mang Teroy, tawag ko sa aming head driver habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng asawa kong traidor. Ihanda mo ang lahat ng truck sa labas. I want a full audit of all the cargo now. Walang lalabas na kahit isang container ng walang go signal ko. Pagkatapos ay ibinaba ko ang linya. Hinarap ko si Anton na ngayon ay pilit na lumalapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot na tila ba kaya pa niyang ayusin ang lahat. Mahal, let me explain. Mali ang narinig mo. Pagmamakaawa niya. Ang boses niya ay puno ng peking pag-aalala na dati-rati ay nagpapalambot sa puso ko. Huwag mo akong mahawak-hawakan, Anton. Mula sa sandaling ito, wala ka ng asawa. At wala na ring posisyon sa kumpanyang ito. Sabi ko, habang ang aking kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking tiyan. At ikaw, Clarice? See you in court. I'll make sure you lose more than just your license. Tumalikod ako at naglakad palayo. Bawat hakbang ay isang pagtitiis sa sakit na tila binibiyak ang aking puso. Pero bago ako makalabas ng pinto, isang matinding hilo ang bumalot sa akin. Ang huling nakita ko ay ang nanlilisik na mga mata ni Clarice at ang papalapit na anino ni Anton bago tuluyang magdilim ang lahat. Nagising ako sa amoy ng alcohol at sa nakakarinding tunog ng heart monitor. Puti ang kisame, puti ang mga kortina, isang hospital room. Pero ang mas masakit sa anumang karayon na nakatusok sa ugat ko ay ang presensya ng dalawang taong nakatayo sa paanan ng kama ko. Sina Anton at ang kanyang ina, si Aling Nida. Salamat sa Diyos. Gising ka na, mahal. Mabilis na lumapit si Anton, pilit na hinahawakan ang kamay ko, ngunit agad ko itong binawi. Ang hawak niya ay tila uling na nagpapapaso sa aking balat. You had a severe panic attack, Maya. Sabi ng doktor, masyadong mataas ang blood pressure mo, delikado para sa baby. Huwag mong gamitin ang anak ko para magmukha kang may pakialam, Anton. Matigas kong sabi, kahit na ang boses ko ay bahagyang nangangatog sa panghihina. Narinig ko ang lahat sa bodega. Alam ko ang plano niyo ni Clarice. Bago pa makasagot si Anton, humakbang na pasulong si Aling Nida. Ang kanyang mukha na dati-rate ay puno ng mapagkunwaring ngiti tuwing humihingi ng pera para sa kanyang mga bisyo sa bingo, na yon ay matigas at malamig. Maya, maghunos dili ka. Ang boses ni Aling Nida ay puno ng otoridad na tila siya ang nagpapatakbo ng buhay ko. Huwag mong pairalin ang selos at emosyon. Isipin mo ang hiya sa ating pamilya. Isipin mo ang sasabihin ng mga empleyado at ng mga board of directors. Gusto mo bang mapabalitang ang CEO ng Cabrera Logistics ay nag-eskandalo dahil lang sa hinala? Hinala? Narinig ko silang nagpaplano na nakawin ang kumpanya ko. Narinig ko kung paano nila ako itatapon na parang basura. Sigaw ko, kasunod ng pagkirot ng aking tiyan. Napahawak ako sa aking sinapupunan, humihinga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Clarice. Hindi siya mukhang natatakot. Sa halip, bit-bit niya ang isang black leather folder. Actually, Maya, it's more than just a plan. It's a necessity. Sabi niya sa kanyang malamig at propesyonal na tono. Inilapab niya ang folder sa ibabaw ng kumot ko. This is a comprehensive psychological evaluation report. It states that due to your high-risk pregnancy and recent emotional instability, you are currently unfit to make critical decisions for the company. Nag-collapse ka kanina, and that's on record. Nanlaki ang mga mata ko. You forged this? Clarice, attorney ka. This is professional malpractice. No,
This is business. Sagot niya ng walang kukurap-kurap. The board is already questioning the delay in the international port contract. Kailangan ng kumpanya ng isang leader na stable. Si Anton ang mukha ng Cabrera Logistics sa labas. Siya ang kinikilala ng mga stakeholders. Lumingon ako kay Anton, naghanap ng kahit katiting na anino ng lalaking minahal ko. Pero wala. Ang nakita ko lang ay isang lalaking lamon ng ambisyon. Mahal, pirmahan mo na ang power of attorney. Sabi ni Anton, ang kanyang boses ay naging malumanay pero mapanganib. Mag-rest ka na muna sa rest house natin sa Lipa. Doon ka mag-focus sa pagbubuntis mo. Hayaan mong ako muna ang humawak ng timon. Kapag nanganak ka na at maayos na ang lahat, pag-uusapan natin ang atin. At kung hindi ako pumirma? Hamang ko. Lumapit si Aling Nida sa tabi ng tenga ko. Ang kanyang boses ay tila bulong ng ahas. Kung hindi ka pipirma, Maya, sisiguraduhin namin na ang anak mo ay papanganak sa gitna ng isang maduming demanda. Idedeklara ka naming baliw. At kapag nangyari yon, kukunin namin ang bata sa'yo. Do you want to be a mother or a prisoner? Nagsikip ang dibdib ko. Ang laso ng kanilang mga salita ay unti-unting pumapatay sa pag-asa ko. Nakita ko ang titigan ni na Anton at Clarice, isang titig ng tagumpay. Akala nila ay nasukol na nila ako. Akala nila, dahil buntis ako at mahina ang katawan, ay susuko na ako ng danoon na lang. Tiningnan ko ang mga papel. Power of attorney. Isang dokumentong magbibigay kay Anton ng karapatang pirmahan ang lahat ng kontrata at ilipat ang mga assets. Kinuha ko ang ballpen na iniabot ni Clarice. Nanginginig ang kamay ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na galit na kinikimkim ko. Sige, pipirma ako. Bulong ko. Good choice, Maya, sabi ni Anton. Bakas ang ginhawa sa kanyang muka. Mabilis kong niladaan ang papel. Pero ang hindi nila alam, sa bawat stroke ng ballpen ko, may isang detalyeng sadyang binago ang aking kamay. Isang maliit na pagkakaiba sa aking pirma na tanging ang bangko at ang aking personal na notaryo ang makakaalam. Isa itong invalid signal na itinuro sa akin ni Papa noon bilang security measure. Ibinigay ko ang folder kay Clarice. Ayon, kunin niya na lahat. Ipadala niya na ako sa Lipa. I want to be alone. Diyan ka tamahi ha? Sabi ni Aling Nida habang hinahaplos ang balikat ko. Isang haplos na kinasusuklaman ko. Magpahinga ka. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa lahat. Lumabas silang tatlo na tila mga nanalo sa loto. Naiwan ako mag-isa sa malamig na silid. Ang tunog na lang ng heart monitor ang kasama ko. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang kinuha ang phone ko na itinago ko sa ilalim ng unan bago pa sila pumasok. May isang message ako na ipinadala kay Mang Teroy. Teroy, ituloy ang plano. Bantayan ang bawat truck na papasok sa hola na madaling araw. I'm going to Lipa, but I'm not going there to hide. I'm going there to build my army. Sa gitna ng kadiliman, isang luha ang pumatak sa aking pisingi. Pero mabilis ko itong pinunasan. Ang maya na iyakin at mapagmahal ay namatay na sa warehouse na iyon. Ang natitira na lang ay ang maya na lalaban hanggang sa huling hininga. Ang rest house namin sa Lipa ay dapat sanay isang paraiso, isang bakasyunan kung saan malalanghap ang amoy ng kape at maririnig ang huni ng mga ibon. Pero sa gabing ito, ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila mga hampas ng latigo sa aking pagkatao. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa akin na ako ay isang bilanggong pinalalabas na baliw at mahina. Mag-isa ako sa loob ng kwarto. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lampara sa tabi ng kama. Hawak ko ang isang luma at kupas na litrato, ang litrato ni Papa noong bagong bili pa lang niya ang unang truck ng Cabrera Logistics. Papa, patawad! Bulong ko habang hinahaplos ang mukha niya sa litrato. Ang aking mga luha, na kanina ko pa pinipigilan, ay tuluyan ng bumuhos. Patawad dahil laging mahina ako. Patawad dahil pinapasok ko ang isang ahas sa kumpanya yang binuuma ng dugo at pawis.
Naramdaman ko ang muling pagsipa ng baby sa loob ko. Isang malakas at sunod-sunod na sipa, tila ba sinasagot niya ang aking mga hikbi? Anak, sorry. Sabi ko, habang nakayakap sa sarili kong tiyan. Sorry dahil ang tatay mo ay hindi ang bayaning inaakala ko. I chose the wrong man to be your father pero pangako, I will not let him take your future. Ang manana para sa'yo, hinding-hindi ko hahayaang mapunta sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na umiyak ako ng ganito katindi. Yung iyak na galing sa kaibuturan ng kaluluwa. Masakit. Napakasakit na ang taong binuo mo mula sa wala. Ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong dangal. Ang syaring taong dahan-dahang gumigibas sa iyo habang ikaw ay nagdadalang tao. Sa Pilipinas, ang pamilya ay dapat na kanlungan. Pero bakit ang pamilyang pinili ko ang siyang naging mitsa ng aking paghihirap? Biglang naputol ang aking pag-iyak na makarinig ako ng mahinang katok sa pinto. Agad kong pinunasan ang aking mga mata at inayos ang sarili. Ma'am Maya, heto na po ang gatas nyo, sabi ni Aling Nida dapat inumin nyo ito bago matulog. Boses iyon ni Manang Silya, ang caretaker na alam kong inutusan ni Aling Nida para bantayan ang bawat galaw ko. Iwan mo na lang dyan, Manang. I'll drink it later. Malamig kong sagot. Sige po, ma'am. Pero kailangan maubos niyo yan, ha? Para sa inyong mental health at para sa bata. Dagdag pa niya bago umalis. Mental health. Gusto kong matawa sa uyam. Ganun na ba katindi ang tingin nila sa akin? Na kailangan ko ng gamot at gatas para lang hindi tuluyang masiraan ng bait? Alam ko ang laro nila. Gusto nila akong panatilihing laging tulog o lito para hindi ako makagawa ng hakbang. Ang gatas na yon? Siguradong may halo na namang pampatulog. Nang masiguro kung wala na si Manang Silya, dahan-dahan akong tumayo at ibinuhos ang gatas sa paso ng halaman sa bintana. Maya-maya pa, nag-vibrate ang phone ko. Isang unknown number pero alam ko kung sino ito. Ma'am Maya, si Teroy ito! Bulong ng boses sa kabilang linya. May ingay ng makina ng truck sa background. Teroy, anong balita? Tanong ko, pilit na pinatitibay ang aking boses. Tama po ang hinala niyo, ma'am. May mga ghost trucks na lumalabas sa warehouse ng 2:00 ng madaling araw. Hindi ito dumadaan sa main gate. Doon sila dumadaan sa lumang exit sa likod ng planta. Ang karga? Mga premium seafood products na naka-label na damaged o expired para sa insurance claim. Napakuyom ang kamao ko. Pero sa totoo lang, maayos pa ang mga yon? Opo ma'am, kaka-check ko lang sa isang truck na tumigas sa gasolinahan. Fresh na fresh pa. Ibinibenta nila ito ng palihim sa isang cold storage sa kabilang bayan. Clarice's name is all over the delivery permits, pero si Sir Anton ang naguutos sa mga driver. Salamat, Teroy. Ingat ka. Huwag kang gagawa ng anumang kilos na makakapukaw ng atensyon nila. Just document everything, pictures, plate numbers, and names of drivers involved. Kailangan natin ng ebidensyang hindi matitibag. Copy, ma'am. Ma'am? Kumusta po kayo dyan? Bakas ang pag-aalala sa boses ng matandang driver. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa madilim at maulang gabi ng Lipa. I'm fine, Teroy. Mas malinaw na ang paningin ko ngayon kaysa noong nasa opisina pa ako. Sabihin mo sa mga kasamahan mo, ang tunay na CEO ay hindi pa sumusuko. Ibinaba ko ang telepono. Ang luha sa aking mga mata ay natuyo na, pinalitan ng isang matalas na determinasyon. Akala ni na Anton at Clarice ay itinapon nila ako sa isang liblib na lugar para mabulok. Ang hindi nila alam, sa katahimikan ng Lipa, sinimulan ko ng habuin ang mga tali na gagamitin ko para bitayin sila sa sarili nilang kasakiman. They wanted me to rest. Fine. I will rest. Until I'm strong enough to burn their world down. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang itapon ako rito sa Lipa. Tuwing hapon dumarating si Liza, ang bunsong kapatid ko, dala ang mga prutas at kunyari mga ulat mula sa opisina. Si Liza ang pinagkatiwalaan ko sa accounting, ang aking kanang kamay, ang aking tanging kadugo sa kumpanya. Pero sa bawat pag-iwas ng kanyang tingin, sa bawat panginginig ng kanyang kamay habang inaabot ang mansanas,
Unti-unti kong nararamdaman ang lamat sa aking puso. Ate, musta ka na? Sabi ni Anton, kailangan mo raw ng maraming pahinga. Masyado ka raw stressed. Pabulong niyang sabi habang nakayuko. Tinitigan ko siya. Liza, look at me. Tumingin ka sa mga mata ko. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay mapula at puno ng takot. Ito ang batang pinalaki ko. Ang batang pinag-aral ko sa pinakamagandang unibersidad sa Maynila dahil gusto kong maging katuwang ko siya sa pagpapatakbo ng pangarap ni Papa. Liza, bakit tumutugma ang mga pirma mo sa ghost insurance claims ng kumpanya? Bakit ang mga audit reports na ibinibigay mo sa akin nung nakaraang buwan ay hindi tugma sa totoo nating inventaryo? Seryoso kong tanong. Hindi ako sumisigaw pero ang bawat salita ko ay tila hatol sa kanya. Ate, ano kasi... Nagsimula manginig ang boses niya. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya ang magnakaw, Liza? Hindi sinasadya ang makipagsabwatan sa asawa ko para itumba ako? Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang init sa aking mga mata. You were my backbone, Liza. Kapatid kita. We are Cabrera. Paano mo nagawang ibenta ang danggal natin kay Anton at sa babaeng iyon? Biglang bumagsak si Liza sa kanyang mga tuhod. Humahagulgol siya habang nakakapit sa laylayan ng aking duster. Ate! Patawad! Patawad po! Si Anton! Bibinantaan niya ako! Alam niyang baon ako sa utang dahil sa operasyon ni Mama nung nakaraang taon? Siya ang nagbayad ng balanse sa ospital, ate. Sabi niya kung hindi ako susunod, ipapakulong niya ako dahil sa mga error na ginawa ko sa books. I was scared, ate. I didn't mean to hurt you. Napapikit ako ng mariin. Doon ko naramdaman ang tunay na tinde ng laro ni Anton. Hindi lang niya ako niloko, dahan-dahan ding niyang nilason ang mga taong mahal ko para iwan ako sa gitna ng laban. He used utang na loob to chain my own sister. Diyos ko, Liza. Sambit ko, ang boses ko ay puno ng pait. Sana nagsabi ka sa akin. Sana hindi ka naging duwag. I'm sorry, ate. I'm so sorry. Araw-araw akong hindi makatulog. Bawat pirma ko sa mga peking invoice na yon, parang pinapatay ko rin ang sarili ko. Hikbi niya. Hinayaan ko siyang umiyak sa paanan ko ng ilang minuto. Habang nakatingin sa kanya, naramdaman ko ang muling pagtibok ng aking determinasyon. Hindi ko pwedeng hayaang mabulok si Liza sa ilalim ng kapangyarihan ni Anton. She's a victim too. But she needs to be my weapon now. Tumayo ka, Liza. Utos ko. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo ng may pag-aalinlangan. You have two choices, Liza. Magpatuloy ka sa pagiging tuta ni Anton hanggang sa pareho kayong mabulok sa kulungan kapag nailabas ko ang lahat ng ebidensya. O maging mata at tenga ko sa loob ng accounting department. Ate, baka malaman nila. Huwag mong hayaang malaman nila. I want every copy of the real ledger. I want the proof that Clarice is the beneficiary of the offshore accounts kung saan napupunta ang pera mula sa mga damaged cargo. Do this, and I will protect you. Protect the family. Pero kung tataidurin mo ako ulit, ituturing kong wala na akong kapatid. Naging kasing tigas ng bato ang aking pananalita. Hindi na ito ang Ate Maya na laging nagbibigay ng baon at luho. Ito ang CEO na nakikipaglaban para sa kanyang buhay at para sa batang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Liza nodded slowly, her face pale but determined. Gagawin ko po, ate. Pangako, hinding-hindi ko na kayo bibiguin. Eksaktong pagkatapos niya magsalita, tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula kay Clarice. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Si Clarice po, answer it. Bulong ko habang mabilis akong nagtago sa dilim ng pasilyo kung saan hindi ako makikita ng camera. Be normal. Huwag kang magpapakita ng takot. Sinagot ni Liza ang tawag nang nanginginig ang kamay. Hello? Attorney? Liza, are you still at the rest house? Bungot ni Clarice sa kabilang linya. Ang boses niya ay puno ng hinala. Bakit ang tagal mong sumagot?
At bakit parang galing ka sa iyak? Ano po, naiyak lang po ako dahil nakakaawa ang lagay ni Ate Maya. Tulog na po siya ngayon pero kanina parang hindi niya na ako kilala. Pagsisinungaling ni Liza. Nakita ko sa screen ang matunog na tawa ni Clarice. Good. Let her rot in her own madness. Don't forget to report back to Anton immediately. And Liza, make sure those insurance documents for next week's shipment are ready. Huwag kang tatanga-tanga, dahil isang maling galaw mo lang, alam mo kung saan ka pupulutin. Nang maputol ang tawag, nang hina si Liza at napasandal sa pader. Pero ako, nanatiling nakatayo sa dilim. Ang aking mga kamao ay nakakuyong ng husto. Next week's shipment, bulong ko sa sarili. Yun na ang magiging huling shipment na sisirain nyo. Ang bawat araw dito sa Lipa ay parang isang laro ng chess kung saan ang kalaban ko ay nakatitig sa bawat hinga ko. Si Aling Nida ay hindi na lang basta biyenan. Siya na ang nagsisilbing gwardiya ko. Tuwing 8:00 ng gabi, papasok siya sa kwarto ko, bit-bit ang isang tasang tsa na may kakaibang amoy. Isang amoy na alam kong hindi mula sa dahon ng pandan o tanglad. Inumin mo ito, Maya, para kumalma ang iyong isip. Masyado kang maligalig, Hija. Isipin mo na lang na ginagawa namin ito para sa ikabubuti ng pamilya. Sabi niya habang pinapanood akong itaas ang tasa. Mumiti ako ng pilit, ang aking mga kamay ay sadyang nanginginig para ipakita ang aking pagkahina. Hinintay ko siyang lumabas bago ko mabilis na ibinuhos ang tsaa sa isang botel, yang itinago ko sa ilalim ng kama. Susuriin ko ang likidong ito balang araw, pero sa ngayon, may mas malaking lason akong kailangang harapin. Ang lason ng katiwalian sa loob ng sarili kong kumpanya. Nag-vibrate ang aking laptop na nakatago sa loob ng isang lumang storage box. Isang encrypted file ang dumating mula kay Liza. Sa kabila ng takot, nagawa niyang i-download ang mga backdoor financial statements na hindi nakikita ng regular auditors. Habang binabasa ko ang buhong datos, tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang sistematikong pagpatay sa Cabrera Logistics. Ang modus nila ay simple pero tuso. Maglalaba sila ng mga premium shipments ng Wagyu beef at high-end seafood. Pagdating sa gitna ng biyahe, papatayin ng driver ang cooling system ng truck. Pagdating sa destinasyon, idedeklara nilang spoiled ang buong karga dahil sa technical failure. Kukuha sila ng insurance claim na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Pero ang katotohanan? Ang mga damaged goods na yon ay hindi itinatapon. Inililipat ang mga ito sa isang pribadong bodega sa Batangas City na pag-aari ng isang shell company, ang C&A Holdings. C&A, Clarice and Anton. Ang kakapal na mukha nyo? Bulong ko sa dilim. Ang halagang nanakaw nila sa loob ng 6 na buwan ay sapat na para mabayaran ang lahat ng utang ni Papa at makapagtayo pa ng bagong branch. Ang kumpanyang itinayo sa Dangal ay ginagawa nilang instrumento ng krimen. Nakita ko rin ang mga pirma ni Liza sa mga transport permits. Bawat pirma niya ay isang patunay ng kanyang pagkakasangkot. Pero nakita ko ang petsa, nagsimula ito noong mga araw na nasa ICU ang aming ina. Ginamit ni Anton ang desperasyon ng aking kapatid para gawin itong kasabwat. Biglang tumunog ang telepono ko. Isang tawag mula kay Liza. Pagkasagot ko pa lang, narinig ko na ang kanyang mabilis at gulugulong hininga. Ate Maya, nasa opisina ako ngayon. Pumasok si Clarice sa cubicle ko. Hinalugog niya ang bag ko at kinuha ang personal USB ko. Umiiyak na sabi ni Liza. Ano? May nakuha ba siyang ebidensya doon? Tanong ko habang mabilis na tumatayo kahit na kumikirot ang aking likod. Wala po. Naitago ko ang files sa cloud gaya ng turo nyo. Pero ate, tinakot niya ako. Sabi niya alam daw niyang may kinakausap ako ng palihim. Sinampal niya ako, ate. Sinampal niya ako sa harap ng ibang staff at sinabing, "Don't play hero if you want to keep your sister's company alive." Nangyit-ngit ang mga ngipin ko. Clarice. Ang babaeng iyon ay walang hangganan ang kawalang hiyaan
Ang saktan ang kapatid ko sa loob ng sarili naming kumpanya ay isang deklarasyon ng digmaan na hindi ko palalagpasin. Liza, makinig ka. Umalis ka na dyan na yon din. Pumunta ka sa bahay ni Mang Teroy, doon ka muna magtago. Huwag kang sasagot sa anumang tawag ni Anton, utos ko. Pero ate, paano ang susunod na shipment? Bukas na ang alis ng truck para sa Port of Batangas. Yon ang pinakamalaking karga ngayong quarter. Kung magagawa nila ang damage claim doon, tuluyan ang mabubura ang record ng Cabrera Logistics sa international clients. Babala ni Liza. Huwag kang mag-alala, Liza. Yon ang huling shipment na hahawakan nila. Sabihin mo kay Mang Teroy, kailangan ko siyang makita rito sa Lipa, bukas ng madaling araw. Magdala siya ng sasakyang hindi makikilala ni Aling Nida. Ibinaba ko ang telpo at tumingin sa salamin. Ang babaeng nasa harap ko ay maputla, may malalim na itim sa ilalim ng mga mata at 6 na buwang buntis. Pero sa likod ng mga matang yon, may isang apoy na nagsisimula ng lumiyab. Akala ni Clarice ay nakuha niya na ang lahat dahil nasampal niya ang kapatid ko. Akala ni Anton ay kontrolan niya ako dahil sa mga gamot at pagbabanta ni Aling Nida. Hindi nila alam ang bawat sampal at bawat lason na ibinibigay nila ay nagiging bala na gagamitin ko laban sa kanila. Ang CNA Holdings ay magiging sarili nilang kulungan. Kinabukasan, habang himbing natulog si Aling Nida dahil sa pampatulog na sadyang ibinalik ko sa kanyang sariling inumin, dahan-dahan akong lumabas ng rest house. Sa gitna ng hamog ng lipa, isang lumang jeep ang naghihintay sa akin sa kanto. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa danggal ng mga Cabrera. At higit sa lahat, tungkol ito sa hustisya para sa kapatid ko at sa anak ko. Malamig ang hangin sa kalsada ng Batangas habang lulan ako ng lumang jeep ni Mang Teroy. Ang amoy ng diesel at ang hamog ng madaling araw ay tila sumasabay sa bigat ng aking nararamdaman. Narito kami sa isang maliit at tago na karinderya malapit sa lumang pantalan ng Taal. Malayo sa mapanuring mga mata ni Aling Nida at ng mga tauhan ni Anton. Mamaya, bago po natin pag-usapan ang susunod na shipment, may gusto po akong ipakita sa inyo. Seryosong sabi ni Mang Teroy. Inilabas niya ang isang luma at naninilaw na folder mula sa ilalim ng upuan ng jeep. Nakuha ko po ito sa bodega sa Taal bago ito nilak ng mga tauhan ni Anton. Alam kong matagal nyo na itong hinahanap. Nanginig ang mga daliri ko habang binubuksan ang folder. Ito ang mga record ng utang ni Papa noong huling 2 taon niya bago siya inatake sa puso. Ang utang na naging dahilan kung bakit halos mawala ang aming bahay at ang aming unang mga truck. Habang binabasa ko ang bawat pahina, tila tumigil ang mundo ko. Ang pangalan ng kumpanyang nagpautang kay Papa sa napakataas na interes ay ang Luzon Credit Partners. At sa huling pahina, nakita ko ang dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari, Transfer of Rights. Ang PEDSA ay 10 taon na ang nakalilipas. At ang nakapirmang bagong may-ari ng utang ni Papa? Anton Cabrera. Halos mabitawan ko ang folder. Hindi ito maaari. Bulong ko. 10 taon na ang nakalilipas. Driver pa lang si Anton noon. Paano niya makukuha ang utang ni Papa? He was just a poor driver I rescued from the streets. Iyon din po ang ipinagtataka ko, ma'am. Malungkot na sagot ni Mang Teroy. Pero kung titingnan niyo ang source ng pondo, galing ito sa isang commission base mula sa mga kalaban ng kumpanya niyo noon. Ma'am, hindi po aksidente ang pagkikita niyo ni Sir Anton sa kalsada 10 taon na ang nakalilipas. Pinagplanuhan niya ang lahat. He didn't just marry you for love. He married you to ensure that the debt he held against your father would eventually give him the whole company. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng isang nakakapasong uyam. Isang malaking tasinungalingan ang buong buhay ko. Ang lalaking pinasalamatan ko gabi-gabi dahil iniligtas niya kami sa pagkakautang. Ang lalaking hinayaan kong maging hari ng aking buhay dahil sa utang na loob. Siya pala ang mismong linta na sumipsip sa dugo ng pamilya ko noon pa man. Breach of trust, foreclosure of my soul. Hayop ka, Anton. Bulong ko sa hangin. Ang bawat halik niya
Ang bawat haplos sa tiyan ko, lahat ng yon ay bahagi ng isang mahabang laro. He waited for 10 years. Hinintay niyang mamatay si Papa, hinintay niyang mabuntis ako at manghina, para tuluyan niyang makuha ang lahat. Bakit, Diyos ko? Bakit hinayaan niyo akong maging ganito katuuto? Is this my karma for being too trusting? Bakit pati ang alaala ni Papa kailangang madamay sa kasakiman niya? Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Mang Teroy, bakas ang matinding pag-aalala habang nakikita ang panginginig ng aking balikat. Hindi ako makasagot. Napahawak ako sa aking dibdib. Masakit! Ang sakit na hindi kayang gamutin ng anumang abuloy o dasal. Ito ang twist of fate na hindi ko inasahan. Ang akala kong asawang nagtaksi lang sa kama ay isang kriminal na pumatay sa danggal ng aking ama bago pa man kami magpakasal. Naramdaman ko ang muling paggalaw ng baby. Anak, patawad. Your father is a monster. Pero sa gitna ng aking paggagunaw, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Ang luhang dumadaloy sa pisingi ko ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng isang mandirigmang wala nang natitirang takot. Kung 10 taon niyang pinagplanuhan ang pagbagsak ko, tatapusin ko ang kanyang kaharian sa loob ng isang gabi. Teroy! Tawag ko, ang boses ko ay naging kasing talim ng bakala sa pantalan. The big shipment tomorrow for the international port, it's not just a robbery, it's the final blow. Plano nilang gamitin ang failure ng shipment na yon para tuluyang ideklarang bangkarote ang Cabrera Logistics at ilipat ang lahat ng assets sa CNA Holdings gamit ang valid claim ng utang na ito. Ano pong gagawin natin, ma'am? We will let them proceed. Sabi ko habang tinititigan ang litrato ni Papa sa loob ng folder. Let them think they've won. Let Anton feel the weight of his 10-year plan coming to fruition. But tomorrow, in front of the international investors and the media, I will show them what happens when a Cabrera finally pays her debts. Isinara ko ang folder ng may pinalidad. Teroy, dalhin mo ako sa opisina ni Attorney Santos. Hindi ang legal counsel ng kumpanya, kundi ang personal na abogado ni Papa na itinago ko sa lahat. It's time to trigger the poison pill clause in our marriage contract. Habang pabalik kami sa Lipa para hindi makahalata si Aling Nida, nakatingin lang ako sa labas. Ang bawat post ng kuryente na nadadaan namin ay tila mga segundong bumibilang sa nalalapit na paghuhukom. Anton, akala mo ay nakuha mo na ang lahat dahil hawak mo ang utang ng tatay ko. Pero ang hindi mo alam, ang pinakamalaking utang na dapat mong bayara ay ang utang mo sa akin. At ang interes niyon ay ang iyong buong buhay. Pagdating ko sa rest house, nakita ko si Aling Nida na naghihintay sa veranda. Mukhang balisa. Saan ka galing, Maya? Kanina pa kita hinahanap. Sabi ni Manang Celia, wala ka sa kwarto mo. Sigaw niya, ang kanyang mukha ay puno ng paghihinala. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Hindi ako nagkunwaring mahina. Naglakad-lakad lang ako, Aling Nida. Gusto ko lang kasing malanghap ang amoy ng nabubulok na basura. Sabi ko nang may matamis pero nakakang ilabot na ng iti. Bago siya makasagot, pumasok na ako sa loob at iniwan siyang tulala. Bukas, ang amoy ng lason na itinanim nila ay babalik sa kanila at sisiguraduhin kong walang sinuman sa kanila ang makakahinga. Hindi sapat ang mga papel at dokumento para pabagsakin ang isang halimaw na 10 taong naghanda. Sa mundo ng logistics, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa air-conditioned na opisina sa Batangas. Ito ay nasa kalsada, sa ilalim ng mga mainit na gulong at sa mga kamay ng mga lalaking humahawak ng manibela. Kinabukasan, sa tulo ni Mang Teroy, nagpatawag ako ng isang lihim na pagtitipon. Hindi sa isang hotel, kundi sa isang maliit at liblib na sari-sari store sa dulo ng Lipa, kung saan ang amoy ng tuyo at barakong kape ang nanginghibabaw. Naroon ang 10 pinakamatatandang driver na Cabrera Logistics, ang mga OG na nakasama ni Papa mula nang iisang truck pa lang ang kumpanya. Mga lalaking may mga balat na sunog sa biyahe at mga kamay na kasing gaspang ng semento
pero may mga pusong tapat sa pamilya ko. Ma'am Maya, pagbati nila, sabay-sabay silang tumayo at nagmano o tumango ng may matinding respeto. Ano po ang maipaglilingkod namin? Nabalitaan po namin ang nangyayari na may sakit daw po kayo. Tiningnan ko sila isa-isa. Salamat sa pagpunta, mga kasama. Una sa lahat, gusto kong malaman nyo, hindi ako may sakit, hindi ako baliw. Ang tanging sakit na meron ako ngayon ay ang sakit ng pagtataksyon lang taong pinagkatiwalaan nating lahat. Huminga ko ng malalim, hinayaan kong makita nila ang aking determinasyon sa kabila ng aking malaking tiyan. Alam niyo kung paano itinayo ni Papa ang kumpanyang ito? Itinuring niya kayong pamilya, hindi lang empleyado. Pero ngayon, si Anton at ang kanyang mga kasabwat ay ginagamit ang inyong mga trok at ang inyong pagod para sa ilegal na gawain. Pinagnanakawan nila ang kumpanya. At pinagnanakawan nila ang kinabukasan ng anak ko. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Galit. Iyon ang emosyong nababasa ko sa mga mata nila. Ma'am, alam namin, sabi ni Kaberting ang pinakamatandang driver. Napapansin namin ang mga damaged cargo na yan. Masakit sa loob naming makita na ang mga kargang pinaghirapan naming itawid sa ulan at puyat ay idinedeklarang basura para lang sa insurance. Pero wala kaming magawa. Si Sir Anton ang naguutos at takot kaming mawalan ng trabaho. Huwag na kayong matakot. Sabi ko, ang boses ko ay matatag. I am the CEO. At bukas, sa gaganaping pirmahan ng International Port Contract, babawiin ko ang lahat. Pero kailangan ko ang tulong nyo. Kailangan ko ang inyong mga personal na logbook, ang inyong mga GPS data na itinago nyo at ang inyong presensya sa Batangas bukas. Gusto kong makita ng buong mundo na ang Cabrera Logistics ay hindi pag-aari ng isang mandaraya, kundi ng bawat driver na nagpapat sa kumpanyang ito. Asahan nyo kami, Ma'am Maya? Sagot ni Kaberting. Para kay Don Teodoro at para sa inyo. Pagkatapos ng pulong, bumalik ako sa rest house ng may baong pag-asa. Pero pagpasok ko pa lang sa gate, nakita ko ang isang pamilyar na itim na SUV. Ang sasakyan ni Anton. Bumaba ang bintana at lumabas ang asawa ko. Mukha siyang pagod, pero may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Ang ngiting dati ay nagpapagaan ng loob ko, pero ngayon ay nagpapasuka sa akin. Mahal! Tawag niya habang mabilis na lumalapit. Bakit ka nasa labas? Sabi ni nanay naglalakad-lakad ka raw? You should be in bed, delikado ang lagay mo. I needed fresh air, Anton. Masyadong masikip sa loob ng bahay na ito. Sagot ko ng walang emosyon. Hinawakan niya ang siku ko. Pilit akong inaakay papasok. Don't worry, mahal. Bukas na ang pirmahan ng kontrata. Once it's done, everything will be stable. I brought your favorite ensaymada. Kain tayo? Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay. Takot ba siya? O excited sa nalalapit niyang tagumpay? Salamat, Anton. Sabi ko habang nakatingin sa kanyang profile. Salamat sa 10 taon ng pag-aalaga sa akin at sa utang ni Papa. I really learned a lot from you. Bahagyang natigilan si Anton, pero mabilis siyang nakabawi. Anything for you, mahal. Alam mo namang ikaw ang buhay ko. Pumasok kami sa loob at naroon si Aling Nida. Nakatitig sa akin na tila ba tinitimbang kung ano ang totoong nasa isip ko? Alam kong nagdududa na siya. Alam kong nararamdaman nila na ang baliw na si Maya ay unti-unti nang nagigising. Nang gabi ring yon, habang kunwari ay natutulog ako, narinig ko silang nag-uusap sa baba. Anton, siguraduhin mong hindi siya makakaalis bukas. Bulong ni Aling Nida. Masyadong matalas ang dila ng babaeng yan kanina. Iba ang tingin niya sa akin. Huwag kang mag-alala, Nay. Sagot ni Anton. I'll double the dosage of her vitamins tomorrow morning. She'll be sleeping like a baby while I sign the most important contract of my life. Pagkagising niya, wala na siyang magagawa. Cabrera Logistics will be ours, legally and forever. Nakahiga ako sa dilim, nakakuyom ang mga kamay sa ilalim ng kumot. Double the dosage, ha? Sige, Anton. Maganda ka.
Dahil bukas, hinding-hindi ako matutulog. Bukas gigisingin ko ang buong mundo sa katotohanan ng iyong kasamaan. At ang ensaymada mo? Ipakakain ko yan sa iyo kasama ng iyong mga kasinungalingan. Cliffhanger. Habang nag-iimpak ako ng gamit ng palihim sa kalagitnaan ng gabi, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Si Anton, nakatayo sa dilim, may hawak na baso ng tubig at isang puting tableta. Inumin mo na ito, mahal. Huwag ka nang makulit. Para ito sa inyo ng anak natin. Ang boses ni Anton ay malambing, halos parang isang hele. Pero para sa akin, ito ay kasing talim ng isang sumpa. Nakaupo siya sa gilid ng kama ko. Hawak ang baso ng tubig habang ang isa niyang kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang buhok ko. Sa dilim ng kwarto, ang anino niya ay tila isang malaking banta na lalamon sa akin. Ang puting tableta sa kanyang palad ay ang susi niya para masiguradong wala ako sa kanyang landas bukas. Kailangan ko ba talagang inumin yan, Anton? I feel fine. Mahina kong sabi, pilit na pinatitibay ang aking acting. Pinilit kong maging matuyo ang boses na tila ba pagod na ang aking katawan. Mataas ang blood pressure mo kanina, remember? Sabi ni nanay, kailangan mong kumalma. Ayak mo namang may mangyaring masama sa baby, di ba? Inilapit niya ang tableta sa labi ko. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Doon, nakita ko ang kawalan ng konsensya. This man, the person I shared my bed with for a decade, is literally poisoning my mind while smiling at me. Inabot ko ang tableta at ang baso. Pinanood niya ako ng maigi. Isinubo ko ang gamot, uminom ng malaking lagok ng tubig at lumunok ng malalim. Good girl. Nayon, matulog ka na. Digising ka na lang na maayos na ang lahat, sabi niya bago ako hinalikan sa noo. Isang halik na nagpataas ng lahat ng balahibo ko sa dumi. Isara niya ang pinto at marinig ko ang paglak nito mula sa labas. Agad akong bumangon. Mabilis kong iniluwa ang tableta na itinago ko sa ilalim ng aking dila. Itinapon ko ito sa loob ng isang tissue at itinago sa ilalim ng kutsyon. Ang puso ko ay nagkakarera sa kaba. Kung totoong double dose ang ibinigay niya, baka hindi na ako nagising para sa pirmahan bukas. Diyos ko salamat at hindi ako nagpadala. Pagkalipas ng ilang oras, narinig ko ang mahinang pag-uusap sa labas ng pinto. Ang boses ni Aling Nida at Anton. Sigurado ka bang nalunok niya? Tanong ni Aling Nida. Opo, Nay. Nakita ko mismo. She'll be out for at least 12 hours. Bukas ng 6:00 ng umaga, aalis na tayo patungong Batangas. Iiwan natin si Manang Celia dito para magbantay sa kanya. Kapag nagising siya, tapos na ang seremonya. I'll have the port contract and Clarice will file the foreclosure based on the debt documents. Mabuti naman. Alam mo, Anton, minsan naaawa rin ako sa batang yan. Sabi ni Aling Nida at sa unang pagkakataon, may kakaibang tono ang kanyang boses. Pero hindi pwedeng tayo ang laging dehado. Nang pinalayas ako ng biyenan ko noon dahil wala kaming pera, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na tayo magugutom. At ang Cabrera Logistics ang sagot sa pangakong yon. Napatigil ako sa pakikinig. So, yun pala ang ugat ng lahat. Ang trauma ni Aling Nida sa kahirapan ang nagtulak sa kanya na maging ganito kaganid. Pero hindi yon sapat na dahilan para sirain ang buhay ko. Ang biktima noon ay naging predator na ngayon. Nang maramdaman kong pumasok na sila sa kani-kanilang kwarto, dahan-dahan akong tumayo. Kailangan ko nang umalis, ngayon na. Sinubukan kong buksan ang pinto, pero gaya ng inaasahan nakalock ito mula sa labas. Tumingin ako sa bintana. Masyadong mataas ang talon mula sa second floor para sa isang buntis na gaya ko. Pero may isang daan, ang balcony na kumukonekta sa kwarto ni Liza tuwing bakasyon. Dahan-dahan akong lumabas sa pasimano. Ang hangin ng lipa ay malamig at basa dahil sa katatapos lang na ulan. Kumapit ako ng mahigpit sa bakal, pinipilit na wag tumingin sa ibaba. Ang bawat galaw ko ay kasing bigat ng aking dinadalang sanggol. Baby, help mommy, kapit ka lang. Bulong ko. Na makarating ako sa dulo ng pasimano,
Kailangan kong lumundag ng kaunti para maabot ang tubo ng tubig na bababa sa garden. Sa bawat hininga ko, nararamdaman ko ang takot, pero mas matimbang ang galit. Nang tuluyan akong makababa sa garden, mabilis akong nagtago sa mga halaman nang makita ko ang anino ni Manang Celia sa kusina. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa likod ng gate, kung saan alam kong naghihintay ang jeep ni Mang Teroy sa gilid ng highway. Pero bago ko pa maabot ang gate, isang kamay ang humawak sa balikat ko. Napatalon ako sa gulat at muntik ng sumigaw. Paglingon ko, nanlaki ang mga mata ko, si Liza. Ate, bulong niya, ang mukha niya ay puno ng luha. Alis na po kayo? Liza, huwag kang maingay. Pakiusap ko, hinihingal. Kailangan kong pumunta sa Batangas. Alam mo ang gagawin nila bukas? Sa halip na pigilan ako, iniabot ni Liza ang isang maliit na bag. Heto po ang gamot nyo na totoo, ate. At ang mga copies ng original ledger na hiningi nyo. Narinig ko po sila kanina. Ate, balak ni Clarice na ipahiya kayo sa harap ng lahat. Sasabihin niyang may drug addiction kayo kaya kayo unstable. Yung mga bitamina ibinibigay ni Aling Nida, may halong illegal substances na hindi nyo alam. Nanginig ang buong katawan ko. Drug addiction? Ganon sila kadumi? Ganon nila gustong sirain ang reputasyon ko para lang makuha ang kumpanya? Salamat, Liza. Bumalik ka na sa loob. Huwag kang magpahalata. Sabi ko habang niyayakap siya ng mabilis. Ate, mag-ingat kayo, sabi ni Liza bago siya dahan-dahang bumalik sa dilim. Lumabas ako ng gate at mabilis na sumakay sa naghihintay na jeep. Pag-upo ko, dun ko lang naramdaman ang matinding kirot sa aking likod at ang paninigas ng aking tiyan. Mamaya, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Mang Teroy habang mabilis na pinaandar ang sasakyan. Teroy, bilisan mo! Sabi ko habang nakakapit sa upuan. Kailangan nating makarating sa Batangas bago sumikat ang araw. At Teroy, tumawag ka ng ambulan, siya na naka-standby malapit sa hotel. I think the stress is causing early contractions. Nakahawak ako sa aking tiyan habang binabaybay namin ang madilim na kalsada. Ang bawat kirot ay tila paalala na ang laban na ito ay hindi lang para sa pera o sa kumpanya. Ito ay laban para sa buhay namin ng anak ko. Anton, Aling Nida, Clarice, handa na ang entablado. Pero ang hindi nyo alam, ang bida sa dula nyo ay hindi na ang biktimang inaakala nyo. Ang bawat pitik ng sakit sa aking puson ay tila isang babala. Isang orasan na mabilis na tumitibok habang binabaybay namin ang madilim na kalsada patungong Batangas City. Napapakapit ako ng mahigpit sa braso ni Mang Teroy tuwing nararamdaman ko ang paninigas ng aking tiyan. Ang lamig ng pawis sa aking noo ay hindi dahil sa aircon ng sasakyan, kundi dahil sa takot na baka hindi kayanin ng katawan ko ang huling yugto ng laban na ito. Mamaya, malapit na tayo sa safe house ni Attorney Santos. Konting tiis na lang po. Pag-aalang ni Mang Teroy, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating umabot, Teroy. Hindi pwedeng dito ako abuting ng panganganak sa gitna ng kalsada. Bulong ko, pilit na kinakalma ang aking paghinga. Inisip ko ang mukha ni Papa. Inisip ko ang lahat ng sakripisyo niya. Papa, bigyan niyo po ako ng lakas. Kahit na yun lang. Narating namin ang isang maliit na opisina sa likod ng isang lumang simbahan sa Batangas. Doon ay naghihintay si Attorney Santos, ang matapat na abogado ni Papa na matagal nang pinatira sa probinsya para sa kanyang seguridad. Nang makita niya ang kalagayan ko, agad siyang tumawag ng isang pribadong doktor na kakilala niya para suriin ako ng palihim. You are experiencing preterm labor contractions due to extreme stress, Maya. Sabi ng doktor habang tinitingnan ang aking vital signs. I'll give you a tocolytic shot para pigilin ang contractions, pero kailangan mong magpahinga. Kung itutuloy mo ang plano mo bukas, itataya mo ang buhay mo at ng bata. Tiningnan ko ang doktor ng may paninindigan. Dok, itataya ko na ang lahat. Kung hindi ako sisipot bukas, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. Mas mabuting mamatay akong lumalaban kaysa mabuhay na bilanggo ng mga taong sumira sa amin. Wala nang nagawa ang doktor, kundi ang suportahan ako.
Habang nagpapahinga ako ng sandali, iniharap sa akin ni Attorney Santos ang huling alas na itinago ni Papa sa kanyang marriage contract. Maya, nalaman ko ang tungkol sa utang na binili ni Anton. 10 taon na ang nakalilipas. Panimula ni Attorney Santos. Pero may isang bagay na hindi alam ni Anton. Ang poison pill clause na ipinalagay ng tatay mo sa inyong marriage settlement bago siya mamatay. Ano po yung attorney? Nakasad doon ng anumang utang o obligasyon na dinala ng asawa sa loob ng relasyon na hindi idineklara bago ang kasal ay ituturing na null and void laban sa mga assets ng Cabrera Logistics. At higit sa lahat, kapag napatunayan ang fraudulent intent o panlilinlang sa layunin ng kasal, ang lahat ng shares na ibinigay mo sa kanya ay otomatikong babalik sa iyo at sa iyong magiging anak. Anton didn't just hide a debt, he committed marriage fraud to gain corporate control. Naramdaman ko ang isang malaking pasabog sa loob ng aking dibdib. 10 taon. 10 taon na hawak ni Anton ang barahan niya, pero hindi niya alam na bago pa man siya makatira, nakatago na ang alas ni Papa. Pinrotektahan ako ni Papa mula sa hukay. Ibig sabihin, ang lahat ng pinirmahan ko sa ospital ay walang bisa? Tanong ko. Legally, yes. Lalo na't may ebidensya tayo na pinilit ka at nilason ng isip mo gamit ang mga substances na nakuha ni Liza, sagot ni Attorney Santos. Pero kailangan nating gawin ito sa harap ng mga investors bukas. Kailangan nilang makita ang katotohanan para hindi na makakuha ng anumang suporta si Anton sa labas. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ramdam ko pa rin ang kirot sa aking tiyan, pero sa bawat tibok nito, nararamdaman ko rin ang galit na nagbibigay sa akin ng lakas. Samantala, binuksan ni Mang Teroy ang maliit na telebisyon sa opisina. Lumabas sa balita ang isang maikling segment tungkol sa seremonya bukas. Nakita ko si Anton, suot ang kanyang mamahaling barong, katabi si Clarice na nakasuot ng eleganteng puting gown. Mukha silang mga hari at reyna ng logistics world. The Cabrera Logistics transition is a step towards international excellence, sabi ni Anton sa interview, habang nakangiti ng napakalapad. My wife Maya is currently taking a well-deserved medical leave, but she fully supports this change. Full support, ha? Ang uyam na naisip ko. Tumingin ako sa salamin. Ang maputlang mukha ko ay nabahiran ng dugo mula sa sugat ko sa pagtakas kanina. Ang buhok ko ay gulo-gulo at ang mga mata ko ay puno ng pagod. Pero sa likod ng lahat ng iyon, nakita ko ang isang babaeng handang pumatay ng dragon. Teroy, attorney, ihanda niyo na ang lahat! Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Bukas, ang international port contract ay hindi magiging pirmahan ng bagong simula ni Anton. Ito ang magiging execution ng kanyang ambisyon. Pagsikat ng araw sa Batangas, ang langit ay kulay kahel at pula. Tila nagbabala ng darating na bagyo. Habang papalapit kami sa Grand Hotel kung saan gaganapin ang seremonya, naramdaman ko ang huling malakas na sipa ng aking anak. Kapit lang anak, malapit na tayong maging malaya. Ang Grand Ballroom ng hotel sa Batangas ay puno ng mga bulaklak, mamahaling pabango at mga investor na naka-Amerikana. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Anton sa likod ng isang glass podium. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kayabangan habang nakatitig sa international port contract na nakalatag sa mesa. Sa tabi niya, si Clarice ay tila isang reyna sa kanyang puting gown, nakangiti ng matamis sa mga kamera. Today, we sign more than just a contract. We sign the future of Cabrera Logistics, bida ni Anton sa mikropono. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Sa kabila ng mga personal na pagsubok at ang pansamantalang pagkawala ng aking asawa dahil sa kanyang kalusugan, nanatiling matatag ang kumpanya. Itinaas na ni Anton ang mamahaling ballpen. Handa na siyang pirmahan ang kanyang tagumpay. Handa na siyang nakawin ang huling piraso ng danggal ng pamilya Cabrera. Ang bagong era na sinasabi mo, Anton, ay isang malaking kasinungalingan. Ang boses ko ay hindi malakas, pero sapat na para patahimikin ang buong ballroom. Ang malalaking pinto sa likod ay bumukas ng malakas. Pumasok ako,
Suot ang isang mahabang pulang dress na nagpatingkad sa aking malaking tiyan at lalong nagpamukhang maputla ang aking balat. Kahit bawat hakbang ko ay may kasamang matinding kirot sa aking puson, nanatiling tuwid ang aking likod. Ang aking mga mata ay nakapako sa asawa kong traidor. Kasunod ko ang 10 matatandang driver, suot ang kanilang mga uniforme, bitbit ang mga logbook at dokumento. Ang kanilang presensya sa gitna ng mga elite ay tila isang sampal ng realidad. Maya? Ang boses ni Anton ay nanginginig. Halos mabitawan niya ang ballpen. Anong ginagawa mo rito? Guards! Ang asawa ko ay hindi mabuti ang pakiramdam. Kailangan niya ng tulong medikal. Huwag mong subukang hawakan ako, Anton. Sabi ko habang patuloy na naglalakad patungo sa entablado. Ang bawat tao sa ballroom ay nakatitig sa akin. Ang mga flashes ng camera ay nakakasilaw, pero hindi ako kumukurap. I am the CEO of Cabrera Logistics. At ang seremonyang ito? Ilegal. Mabilis na humarang si Clarice. Ang kanyang mukha ay puno ng uyam. Maya, you are unstable. We have medical records to prove that. Please don't make a scene in front of the international board. Mapapahiya lang ang kumpanya. Ang mapapahiya ay ang mga kriminal na katulad nyo. Sagot ko. Nakarating na ako sa harap ng podium. Kinuha ko ang microphone mula sa kamay ni Anton. Ladies and gentlemen, investors, bago nyo pirmahan ang kontratang ito, gusto kong tingnan nyo ang screen, utos ko. Mabilis na kumilo si Mang Teroy sa gilid at isinaksak ang USB na ibinigay ni Liza. Sa malaking projector sa likod ni na Anton, lumabas ang mga GPS data ng mga truck. Nakita ang mga ghost shipments, mga truck na idineklarang damaged sa gitna ng dagat pero ang totoo ay nakaparada sa pribadong warehouse ni Clarice sa Batangas. Lahat ng kargang sinasabi nyo na spoiled para makakuha ng insurance money, narito ang katotohanan. Sigaw ko sa mikropono habang itinuturo ang mga dokumento sa screen. Hindi ito business expansion. Ito ay money laundering at insurance fraud sa ilalim ng CNA Holdings, ang kumpanyang binuo nyo gamit ang perang ninahaw nyo sa kumpanya ko. Bulungan? Kaguluhan. Ang mga investor ay nagsimulang tumayo at mag-usap-usap ng mabilis. Ang mukha ni Anton ay naging kasing itim ng uling sa galit at takot. Kasalanan lahat yan ng accounting. Sigaw ni Anton, pilit na itinuturo ang iba. Wala akong kinalaman dyan. Maya, you are fabricating these because you are jealous. Nagsisinungaling siya. Isang boses pa ang narinig mula sa gilid. Si Liza pumasok ng may luha sa mga mata. Bit-bit ang original ledger. Ate, ito ang lahat ng records. Lahat ng utos ni Anton at Clarice na baguhin ang mga numero, narito. Hayop ka, Liza? Susugurin sana ni Anton ang kapatid ko pero agad siyang hinarang ng mga matatandang driver sa pangunguna ni Kaberting. Huwag mong susubukan, Sir Anton. Matigas na sabi ni Kaberting. Hindi na kami ang mga driver na kaya mong tapakan. Tumingin ako kay Anton. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa galit. At ang huli, Anton? Ang utang lipapa na 10 taon mong pinanghawakan? Ayon sa poison pill clause ng aming marriage contract na itinago ni Papa, ang utang na yan ay null and void dahil dinala mo ito ng may masamang hangarin at hindi mo idineklara bago tayo ikasal. In short, you have nothing. All your shares are revoked. You are fired. Halos matumba si Anton sa narinig. Si Clarice naman ay pilit na kumukuha ng gamit niya para tumakas. Pero sa pinto ng ballroom, nakatayo na ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI. Attorney Clarice, Mr. Anton Cabrera, you are under investigation for corporate fraud and falsification of documents. Anunsyo ng opisyal. Sa gitna ng tagumpay, naramdaman ko ang isang matinding kurot sa aking puson. Isang sakit na hindi ko na kayang tiisin. Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng podium. Maya, anong nangyayari? Sigaw ni Liza habang tumatakbo patungo sa akin. The baby. Bulong ko habang unti-unting nanghihina ang aking mga binti.
The baby is coming. Now! Napaupo ako sa sahig ng entablado habang ang buong ballroom ay naging magulo. Pero sa kabila ng sakit, nakita ko ang huling sulyap ni Anton habang pinapusta siya ng posas. Ang kanyang kaharian ay gumuho sa harap ng lahat. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking pisngi. Hindi dahil sa talo ako, kundi dahil sa wakas, malaya na kami ng anak ko. Puti ang kisame, pero hindi na ito ang malamig at nakakatakot na puti ng hospital room noong nakaraang linggo. Ang paligid ko ngayon ay puno ng amoy ng bagong silang na sanggol at ang mahinang pag-awit ng hangin mula sa bintana ng aking private suite. Pagod na pagod ang katawan ko matapos ang isang emergency C-section, pero sa tuwing titingnan ko ang maliit na anghel na natutulog sa tabi ko, tila nawawala ang lahat ng hapdi ng aking tahi. He's a fighter, ate. Parang ikaw. Bulong ni Liza habang inaayos ang kumot ng baby. Sabi ng doktor, kahit preterm siya, napakalakas ng baga niya. He cried so loud, tila ba ipinapaalam niya sa buong mundo na narito na siya. Mumiti ako ng mahina. He's a Cabrera, Liza. We don't just survive, we prevail. Habang nagpapahinga kami, bumukas ang pinto. Inakala ko ay nurse ang papasok, pero ang bumitad sa aking paningin ay ang isang matandang babae na tila tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Si Aling Nida. Wala na ang kanyang mamahaling alahas at ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang kanyang mga balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay mugto. Maya! Pabulong niyang tawag. Humakbang siya palapit pero agad siyang hinarang ni Liza. Bakit ka pa narito, Nanay Nida? Hindi pa ba sapat ang ginawa niyo ni Anton? Matapang na tanong ni Liza. Hayaan mo siya, Liza. Sabi ko, pilit na iniuupo ang aking sarili sa kama. Tumingin ako ng diretso kay Aling Nida. Anong kailangan niyo? Biglang lumuhod si Aling Nida sa paanan ng kama ko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa bakal ng hospital bed. Maya, nagmamakaawa ako. Bawiin mo ang kaso laban kay Anton. Wala siyang alam sa mga dokumento ni Clarice. Sumunod lang siya. Hayaan mo siyang makita ang anak niya, hikbi ng matanda. Alam ko, naging malupit ako sa'yo. Pero Maya, ginawa ko lang ang lahat dahil ayaw ko nang bumalik sa hirap. Nung pinalayas ako ng biyenan ko noon na walang bit-bit, kundi isang plastik ng damit, ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para hindi maranasan ni Anton ang gutom. Nilamon lang ako ng takot na mawalan muli. Tiningnan ko siya ng may halong awa, pero walang bahid ng pagbabago sa aking desisyon. Aling Nida, naiintindihan ko ang trauma niyo. Pero ang takot niyo ay hindi lisensya para sirain ang buhay ng ibang tao. Hindi niyo lang ako ninakawan ng pera. Ninakawan niyo ako ng pamilya. Sinubukan niyo akong lasunin, hindi ba? Sinubukan niyo akong palabasing baliw para lang makuha ang kumpanyang itinayo ng tatay ko. Patawad, Maya. Patawad. Patuloy ang kanyang pag-iyak. I forgive you, Aling Nida. Para sa kapayapaan ng isip ko at para sa anak ko, pinatatawad ko kayo. Pero ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng pananagutan. Anton will stay in jail. He will face the consequences of his greed. At kayo? Maaari na kayong umalis. I'll make sure you have enough to live a simple life. Pero hinding-hindi na kayo makakatapak muli sa Cabrera Logistics. Nang lumabas si Aling Nida, tila may malaking tinik na nabunot sa lalamunan ko. Maya-maya pa, iniyabot sa akin ni Liza ang isang pirasong papel. Isang sulat mula kay Anton na ipinadala sa pamamagitan ng kanyang abogado. Mahal, sorry sa lahat. Patawarin mo ako. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Let's start over, please. I'll do anything. Hindi ko na tinapos basahin. Pinunik ko ang papel sa maliliit na piraso at itinapon sa basurahan. Ang salitang mahal mula sa kanya ay wala ng halaga. Ang pag-ibig na walang katapatan ay isang laso na hindi ko na muling iinumin. Attorney Santos called. Balita ni Liza. The port authorities decided to honor the contract under your name, ate. And Clarice?
She's officially disbarred. Wala na siyang lisensya at kakaharapin niya ang patong-patong na kaso ng fraud at estafa. We won, ate. We really won. Tumingin ako sa bintana. Mula sa silid ng ospital, natatanaw ko sa malayo ang kalsada kung saan bumabagtas ang mga truck ng Cabrera Logistics. Ang mga driver na pinangunahan ni Mang Teroy ay nagpagala ng isang malaking basket ng prutas na may kasamang note. Welcome back, CEO Maya. We are ready for the next route. Hinaplos ko ang pisingi ng aking anak. Nakikita mo yan, baby? Yon ang kaharian mo. At sa pagkakataong ito, hindi ito itatayo sa utang o sa kasinungalingan. Itatayo natin ito sa katotohanan. Naramdaman ko ang isang malalim na katahimikan sa aking loob. Ang karma ay hindi laging madugo. Minsan, ito ay ang pagkakataong mabuhay ng malaya habang ang mga nanakit sa iyo ay nakakulong sa sarili nilang pagsisisi. Isang taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundo ko sa bodega ng Batangas. Ngayon, habang nakatayo ako sa balkona ng aming head office, hindi na lason at panlilinlang ang nalalanghap ko. Ang simoy ng dagat at ang ingay ng mga truck na lumalabas-pasok sa gate ay tunog ng tagumpay at kapayapaan. Nayon ang unang kaarawan ng aking anak si Teodoro na isinunod ko sa pangalan ni Papa. Suot niya ang isang maliit na barong at ang kanyang mga tawa ay pumupuno sa bawat sulok ng silid na dati ay puno ng tensyon. Ma'am Maya, handa na po ang lahat sa baba. Bungad ni Mang Teroy na ngayon ay operations manager na ng kumpanya. Naghihintay na ang mga driver para sa launching ng Cabrera Drivers Welfare Fund. Salamat, Teroy. Pababa na kami. Miti ko. Sa gilid ng aking mesa, nakita ko si Liza na abala sa pag-aayos ng mga dokumento. Hindi ko siya ibinalik agad sa dating posisyon. Nagsimula siya bilang isang junior clerk, dumaan sa butas ng karayom para makuha muli ang tiwala ng board at higit sa lahat, ang tiwala ko. At nakikita ko ang pagbabago. Mas matapang na siya, mas may paningindigan. Bago kami bumaba, isang sulat ang iniyabot sa akin ng aking secretary. Galing ito sa kulungan sa Batangas. Hindi ko na kailangang hulaan kung kanino galing. Ang sulat kamay ni Anton ay pamilyar pa rin sa akin. Binuksan ko ito ng walang panging inig, sabi sa sulat. Maya, 1 taon na akong nagdurusa rito. Araw-araw kong naalala ang mukha mo nung huli tayong magkita. Patawad. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na makita ang anak natin, kahit 1 sandali lang, magbabago ako. Mahal ko pa rin kayo. Tiningnan ko ang litrato ni Anton na kasama sa sulat. Dati, baka naiyak ako. Dati baka nanlambot ang puso ko. Pero ngayon, itiniklop ko ang sulat at ibinalik sa sobre. Attorney Santos, tawag ko sa aking abogado sa intercom. Please remind Mr. Cabrera's legal team about the standing protection order. He is not allowed any contact with me or my son. Ang pagbabago niya ay para sa sarili niya, hindi para sa amin. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtatakda ng hangganan. Ang pagpatawad ay libre, pero ang tiwala ay kailangang paghirapan. At sa kaso ni Anton, ang pagkakataong yon ay matagal nang lumipas. Pagbaba ko sa ground floor, sinalubong ako ng masigabong palakpakan ng mga driver. Ibinigay ko ang 10% ng shares ng kumpanya para sa kanilang kooperatiba. Sila ang naging sandigan ko noong panahong wala akong matakbuhan. Para sa inyo ito, dahil kayo ang tunay na makina ng Cabrera Logistics, sabi ko sa aking maikling talumpati. Ang kumpanyang ito ay hindi na pag-aari ng isang tao lang. Ito ay pag-aari ng bawat pamilyang umaasa rito. Sa pagtatapos ng araw, binuhat ko si Baby Teodoro at tumingin kami sa malayo, kung saan ang mga truck ay bumabaybay sa highway sa ilalim ng papalubog na araw. Wala na ang utang na ginto. Wala na ang takot sa biyenan. Wala na ang anino ng pagtataksil. Ang natitira na lang ay ang danggal na ipinaglaban ko at ang kinabukasang binuo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Ako si Maya Cabrera. Isang CEO, isang anak, at higit sa lahat, isang ina. At dito sa kalsada ng buhay,
Ako na ang may hawak ng manibela. Narito na ang huling hantungan ng ating kwento. Tila ba, naririnig ko pa ang ugong ng mga truck at ang tibok ng puso ni Maya habang binabaybay niya ang landas ng kanyang tagumpay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matyagang pagsama sa mahabang paglalakbay na ito ni Maya Cabrera. Minsan, ang buhay ay parang isang madilim na bodega, puno ng sikreto, amag, at mga taong akala natin ay kakampi pero ang totoo ay siyang hihila sa atin pababa. Pero gaya ng nakita natin, walang dilim na hindi kayang talunin ng isang pusong nagniningas para sa kanyang pamilya at danggal. Sariwa pa, sa isip ko ang eksena noong tumakas si Maya sa balkon, habang dalang kanyang anak sa sinapupunan. Isang ina na handang itaya ang lahat para sa katarungan. Sino ba sa atin ang hindi nakaramdam ng dalit nung nalaman nating 10 taon na pala siyang pinaplano ni Anton? Tunay nga ang sugat na galing sa mahal sa buhay ang pinakamahirap maghilom. Ang kwentong ito ay hango sa karanasan ng marami nating kababayan na nakararanas ng pang-aapi sa loob ng sarili nilang tahanan. Isang paalala na hindi kailanman dapat maging dahilan ang pag-ibig para tayo ay maging bulag sa katotohanan. Kayo, mga kasama? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Maya, magagawa niyo rin bang patawarin si Anton pero panindigan ang inyong karapatan? O bibigyan niyo pa siya ng pangalawang pagkakataon? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. I-comment nyo naman kung nasaan kayo ngayon habang pinakikinggan ang kwentong ito. Nagluluto ba? Nagpapahinga sa trabaho? O baka naman nasa gitna rin ng inyong sariling laban sa buhay? Huwag kalimutang i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon na lumaban ng may danggal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Manatiling matatag at manatiling totoo. Tura ng kwento. Ang Reyna ng Kalsada. Ang kwentong ito ay isinulat base sa kwento ng ating tagapakinig na si Maricel, 38 taong gulang, mula sa Batangas City, na nagpadala ng kanyang karanasan upang magbigay ng babala at pag-asa na ang isang babae ay kayang bumangon mula sa anumang pagsubok. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat at ginawang huwag kalimutan upang maprotektahan ang pagkakakilala ng mga sangkot at hindi naglalayong manira ng sinuman. Ang kwentong ito ay nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa ating lahat.